Hello everyone, good morning and welcome sa ating Fame Faith na channel. So funny dahil sa mga vlog ko sa TikTok at meron akong dito sa ating Facebook account na may sinishare ako na word ni God. And sabi ko, baka pwede ko ring i-share yung kwento ng aking love life. Magbibigay ako ng kahit na konting parang sa mga next generation because I'm already 35, meron akong 4 na anak. I'm a mom and I'm a teacher, may profession, pero marami akong ginagawa sa buhay. May pinag-aaralan ako ngayon. At isi-share ko yung kwento ko sa inyo. Sana makatulong. So magtatagalog lang ako for the sake sa lahat ng mga maabutan ng video na ito. So it's not supposedly to be on air. Yung parang gano'n. Nakakahiya kasi siyang isipin or parang nakakahiya na malalaman ng buong mundo na ganito pala. Pero, as I can see, marami din yung mga feeling ko makaka-relate at sana makatulong ang video na ito. Seriously. It's my prayer na, kasi nag-share ako guys ng yung parang sa simbahan, sinishare ko sa mga kasamahan ko, sa mga kaibigan ko, sa kapwa ko Christian, na kung maaari ay mag-share about kay Jesus. Hindi pala madali yon dahil alam ko, pag nagpapagamit tayo kay Lord bilang Christian, hindi din tayo tinitigilan ni Satan. Gusto ni Satan na hindi natin to magagawa dahil ayaw niya na marami yung makakaalam, marami yung makakarinig ng salita ng Panginoon. And some of those Christians mag-give up dahil dito. No, dahil as a frontliner, tayo yung tinitira dahil ayaw talaga ni Satan na marami yung mapupunta sa langit. Okay? Maraming makakaalam, marami ang matututo, marami ang makakarinig ng salita ng Panginoon at maging set free. So I hope and I pray na itong mabigat na pag-uusapan natin o i-share ko sa inyo ay makakatulong talaga guys. Meron akong klase by 8 at ang oras ngayon ay 6 p.m. Online nga lang siya. So, di na natin to patatagalin. Sorry sa mahabang introduction. So, yun na nga, I am May and welcome ka dito sa channel ko kung bago ka pa lang. Nag-share ako ng word ni God pero minsan dahil sa sobrang busy ko, di ko na alam kung paano ko hati-hatiin yung aking oras. Nagbe-breastfeed ako and nagtuturo ako sa umaga sa teacher at nakapasok ako sa online teaching pero tigi-isang klase lang, 25 minutes lang sa gabi. Pero meron akong Etsy shop, meron akong YouTube channel, at nag-aaral ako sa mga freelancing na mga jobs. Sa TikTok, sa YouTube, at saka meron akong mga online courses talaga na sinalihan. Dahil ayoko na maging pabigat ako sa aking husband, or ayoko manghingi-hingi sa kanya ng kung ano-ano. Yes, pino-provide niya yung need namin, don't get me wrong. Pero iba pa rin talaga yung meron akong sariling pera at meron akong mai-share sa iba na hindi ako nanghihingi sa kanya. Dahil meron din siyang mga business, meron siyang hinahandle na business namin at hindi pa yon siya fully, yung parang hindi pa bayad yung car rental namin. So, gumagawa din ako ng mga paraan. And maybe it's one of the reason why yung parang as a mom, nakapanganganak mo pa lang, pagdadaanan mo talaga yung mga sinasabi nila na postpartum. Dahil pagod na pagod ka at kulang ka sa tulog, nag-overfatigue ka na and all. Pero hindi mo makuhang magpahinga, lalong-lalo na kapag breastfeeding mom, so makaka-relate. Sa akin kasi kapag nahiga ako at gusto kong matulog katabi si baby, may mga time naman na ako yung antok na pero si baby gising na gising yung diwa at gusto niyang gising din ako, so kinukulit niya ako. Hindi talaga ako makapagpahinga. Unlike ba sa time na yung parang wala kang utang na babayaran, peace at peace yung mo, yung parang hindi ka naghahabol ng yung parang hindi ka kakayod para sa family mo, single ka, tulog ka lang, hilata ka lang diyan. Walang problema kahit na buong maghapon kang tulog. So in this case, iba. Iba yung meron ka ng family at nag-isip ka, meron kang goal and etc. etc. Okay, so ano ba talaga yung patutunguhan ng kwento na ito? Guys, kahit na Christian ako, way back 2008, I received Jesus Christ as my personal Lord and Savior sa aking buhay. Pero hindi ako exempted sa problema, hindi ako exempted sa mga negative thoughts, hindi ako exempted sa mga bagay-bagay na kung saan nadidepress din ako, nag-anxiety ako, meron akong mga
takot in the future na parang kahit hindi ko pa siya nakita, hindi ko alam, pero nag-a-advance thinking ako. Siguro hindi lang naman ako, but marami yung nakaka-relate, lalong-lalo na kapag pera yung pag-uusapan. Marami yung nag-iisip sa atin na kapag wala tayong pera, katapusan na ng mundo. Kapag due date na, ano na yung mangyayari? Meron akong babayaran. Nag-a-anxiety tayo, nag-worry tayo so much. Okay, and it leads us to think negative things sometimes, na para bang, okay, I will end up my life na lang for me to be free for this and that. Alam nyo guys, sa totoo lang, yung family background ko, marami akong mga pinsan from both sides. Meron akong mga pinsan, hindi pala both sides, pero medyo malayo na yung iba relatives ko, sa mga relatives ko na makakita nito. Maybe it is also for you, this message. Meron kaming yung parang kung sa ano lang, parang linya ba na namin, na bloodline namin na talagang ganyan mag-isip, yung suicidal thinking, na yung iba at the young age, nagbibigti, nagpapakamatay, tinatapos ang buhay. Siguro hindi lang naman ito, yung parang alam ko, isi-censor natin to, pero marami yung mga cases na ganito. As a teacher, meron kahit na parents, lalaki or mga anak, or marami kaming na-encounter na ganyan. And I really, hindi ko maku-question dahil kahit na ako, sa tanda kong ito, may mga times na nakakaramdam din ako ng ganito, nakakaisip ako ng ganito. Dahil sa mga iba't ibang reasons. Pero ano nga ba yung pinakadahilan kung bakit ilang beses akong mag-isip ng ganyan, nag-a-attempt tayo, no? Alam ko, talagang sinusubok tayo ng kaaway. Yung kaaway kasi natin, guys, hindi siya nakikita. It is not flesh against flesh and blood against blood. But, hindi natin nakikita against principalities. Ganyan yung kaaway natin, si Satan. He is like a roaring lion. Naghahanap siya na kung sino yung pwede niyang dalahin sa kanyang, kasi alam niya na hindi na siya mapupunta no sa at saka gusto niya maraming madadamay. So ang isa sa mga natutunan ko or isa sa mga pinanghahawakan ko, hindi ko talaga gagawin yan, lalong-lalo na dahil Christian ako at alam ko once ginawa ko yan, wala talagang pag-asa na mapunta ako sa langit. Ang mapupuntahan talaga ng katulad ko, kung gagawin ko yan, ay sa hell. Dahil hindi gusto ng Lord na tatapusin natin yung buhay natin. Wala tayong karapatan na i-end yung buhay natin. Kahit nga si Job, sinabihan niya si Satan, sinabihan ni God, si Satan, na okay, you have all the rights, sige gawin mo kung ano yung gusto mong gawin kay Job, pero never mong tapusin ang kanyang buhay. Sige, i-test mo siya, pero never mong galawin yung buhay niya. So, walang pwedeng babawi sa buhay natin. Si God yung nagbigay, si God yung kukuha ng buhay natin. Walang kahit na sino, kahit tayo, hindi tayo allowed. And feeling lang natin kapag tinatapos natin yung buhay natin, end of the world na, wala na, okay, mati-thank you na yung utang natin, okay na, hindi na tayo makakaranas ng kahit na anong problema o kahit na anong mga pagsubok pa. But mind you guys, life after death, dalawa lang yung patutunguhan, eternal, or yung isa, magsasuffer tayo sa hell. And once ginawa natin yon, kapag ginawa natin yon, syempre, hindi tayo mapupunta sa langit talaga. Isa yun sa mga pinanghahawakan ko. Ano ba yung mangyayari sa akin kapag ginawa ko to? Alam ko pa naman kung ano yung truth. Nangyayari ang mga negative things kapag ini-entertain ko yung mga negative things na yon at hindi ako kumakapit sa Panginoon. So wala talagang, yes, we can go to someone, especially kapag alam natin na ang someone na yan ay mapag-share natin, hindi rin nagsasabi ng kahit na sino, hindi nang judge or whatsoever, at ini-encourage ka pa, binibigyan ka ng magandang advice, pinipray ka, kino-comfort ka. But most of all, kailangan nating lumapit sa Panginoon dahil siya yung ating tatag, siya yung ating strength, siya yung ating present help in times of needs.
ayokong maiyak sa harap ng camera, guys. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo talaga na every time na meron tayong mga negative na mga thoughts na ganyan, huwag talaga nating i-entertain at i-divert natin yung ating atensyon sa ibang mga iniisip or isipin. Alam ko mahirap talagang buhay. Sa amin, hindi ko naman masasabi na mahirap talaga because we are all provided by God's grace. Iba din talaga kapag nagsiserve tayo kay Lord. So, kung gusto natin na siguro ano lang sa akin is mentally and emotionally, doon ako tinitira. Minsan doon ako kailangan natin i-surrender lahat-lahat kay Lord. Para kahit paano, walang hold si Satan sa atin. Kasi dyan siya kumukuha ng parang benta niya sa atin na, sige, lagi siyang nagsasabi ng mga negative na kung ating pakikinggan siya, syempre pwede tayong madali. Ayan. So, ang lalim ng ating mga Tagalog dito. Kahit hindi ako feel Tagalog, pero ganyan, guys. So, nakaka-overcome ako. Na-overcome ko ang lahat. Dahil, syempre kung wala si Lord talaga, yun lang talaga yung hinahawakan ko. Kapag hindi na nagdarasal ang isang tao, ako, nararamdaman ko yan kapag nawawalan ako ng time magdasal, pumapasok lahat ng problema. Pero once lumalapit ka kay Lord, instead na problema mo yung problema, di ka nagbabasa ng Bible, di ka nagpa-pray, di ka nakikinig ng mga positive na mga posible talaga na tayo, guys, magiging loser tayo in the end. So, sana makatulong ang video na ito sa lahat na hindi solusyon yung ganyan. Alam ko pwede kong sabihin to, pero hindi ko alam sa unahan. Hindi pa rin assurance na mawawala yung pag-iisip ko ng ganito kapag nagka-problema ako. Pero, habang nandito ako, sinishare ko yan sa inyo, kailangan nating lumapit sa Panginoon, dahil mahal na mahal niya tayo. Ang sabi nga sa word niya, di ba, cast your burdens, sabi sa Matthew. Search natin dito, guys. Hindi ko kabisado yung mga lyrics, pero alam ko yung mga verse, sabi din. Meron sa Psalms 55:22, cast your burden on the Lord and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Ayan. So, sa Mateo din meron, cast all your cares. Cast all your cares. Casting all your cares, sa amplified na version sa 1 Peter 5:7. Mamaya na hindi nalabas yung ko dito. Okay, 1 Peter 5:7 sa amplified version, casting all your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concerns once and for all on Him, for He cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. Come to me, all you who are weary. Yan din ang sabi sa Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sa Matthew 11:28 hanggang 30 po yan. So, yun po yung mga promises ni Lord na kapag ini-embrace natin, tinatanggap natin, tinitake natin, talagang mapapagaan yung ating kalooban. So, alam ko walang exempted dito, Christian ka man o hindi ka Christian, kahit sino ka man, matagal ka na, merong mga problems. Pero, nakakahiyaman tong sabihin, pero yun yung reality. At marami ang factor doon, hindi na natin isa-isahin. Iilan lang doon yung mga problema talaga, hindi lang sa utang, but even sa family, sa relationship, sa mga anak natin, sa mga magulang natin, o kahit na sino, yung someone na talagang akala natin sila yung tutulong, pero nagda-down pala sa atin. It might cause us to, to give up in life and just go with the negative thoughts that we are thinking.
But yeah, there's the Word of God and we can come to the Lord anytime. Just do it. I don't know, i-share ko lang din yung video na ito guys. Baka may nangangailangan and marami akong mga video pero minsan nahihiya ako mag-share. Pero 'di ba baka makatulong to. So i-share ko to sa Pain Faith na channel natin. So thank you guys. Kung meron pa kayong mga questions and if you need prayer, I can do pray for you. I know there's no distance. Alam ko malayo man o malapit, God can still move in His very miraculous way. God bless everyone and hope to see you soon. Meron akong balak na gagawa tayo ng parang group sa Facebook and maybe we can, share anything and then mga prayer requests and all. Magagawa natin yan if hindi pa babalik si Lord. Daming mga calamities, natural calamities, mga lindol, mga, malakas na ulan, pagbaha. God is in total control of everything. And maybe ang mensahe niya lang is, let us repent and let us come back to the Lord. Kasi sa Kanya naman talaga tayo dapat. Yan lang. Bye-bye everyone. See you next time.